Ako si Andres. 67 taon na ako ngayong taon. Akala ko noon, basta't napalaki ko ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay. Pero noong sinabi ng asawa kong si Elena, may mali, Andres. Gusto ka nilang patayin para sa ari-arian mo, parang gumuho ang mundo ko. Ang sarili kong anak na si Javier, pati ang manugang kong si Sofia, pinaplano ang aking kamatayan para lang sa minana kong ₱900,000. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kasakiman. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Andres. 67 taon na ako ngayong taon. Akala ko noon, basta't napalaki ko ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay. Ngunit isang araw, natanto ko, may mga bagay na hindi mo na mababalik, gaano man karaming pagmamahal ang ibinigay mo. Ang gabing iyon ay dapat isa sa pinakamagandang gabi sa buhay ko. Araw ko yon, ang aking ika-negatibo, 67 na kaarawan. Ang anak kong si Javier at ang kanyang asawang si Sofia ang nagplano ng lahat, isang marangyang salu-salo sa aming mansyon sa Forbes Park, dito sa Metro Manila. Maligayang bati, Andres Mercado, 40 taon ng kahusayan. Ganoon ang nakasulat sa banner, gawa sa ginintuang letra. Mga puting liryo kung saan-saan. Napakaganda ng ballroom. Ang anak ko, si Javier, nagpakitang gilas talaga. 67. Pagkatapos kong itayo ang Mercado Investment Group, na ngayon ay halos ₱900,000 na ang halaga. Dapat ay ipinagmamalaki ko ang lahat. Nakatayo ako malapit sa bar, napapalibutan ng halos 150 bisita. Mga kasamahan, matatandang kaibigan, mga kapitbahay mula sa aming kondominium sa Forbes Park. Lahat sila ay gustong makipagkamay sa akin, sabihin na mamimiss nila ako sa opisina. Papa, ayos ka lang ba? Si Javier, biglang lumitaw sa tabi ko, hawak ang aking balikat. 38 taong gulang na siya, may kumpiyansa sa kanyang asul na suit. Ang putla mo. Ang totoo, nahihilo ako. Parang umikot ang silid kanina lang. Pagod lang, anak. Mahabang linggo. Madalas mo nang sinasabi yan, sabi niya, nakakunot ang noo. Baka gusto mong umupo. Ayos lang ako, sagot ko. Pinihit ko ang braso niya nang may kaunting lakas. Salamat sa pag-organisa. Malaki ang kahulugan nito. Para sa inyo po, Papa. Karapat-dapat kayo sa pagretiro na ito. Bago pa man ako makapagpasalamat, may naramdaman akong kamay na humawak sa akin, mahigpit, halos masakit. Si Elena, ang aking asawa. 59 na taong gulang na siya, ngunit sa gabing iyon, parang mas matanda siya. Matigas ang kanyang tindig. Parang nanlalamig ang aking dugo. Bulong niya. Kukunin mo ang bag mo. Aalis na tayo ngayon. Umakto ka na parang walang nangyayari. Akala ko noon, nagbibiro lang siya. Napakalungkot naman ng biro. Ngunit ang tingin niya, ang higpit ng kanyang hawak sa aking kamay, nagsasabi ng iba. Naghanap ako ng dahilan para makipagpaalam. May bigla ang appointment sa doktor, sabi ko. Hindi ko nagustuhan ang tingin ni Javier, ang kanyang pagkadismaya. Magpagaling ka, Papa. Magdiriwang tayo ulit sa lalong madaling panahon. Niyakap niya ako. Malakas ang kanyang bisig sa aking mga balikat. Ang biyahe papunta sa aming penthouse ay tahimik, maliban sa mabigat na paghinga ni Elena. Mabilis siyang magmaneho. Maputi ang kanyang mga buko-buko sa manibela. Nag-aalab ang mga tanong sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ako ng kanyang matigas na tindig. Huminto kami sa underground garage. Pinatay ni Elena ang makina, ngunit hindi siya gumalaw. Nag-abot siya sa kanyang pitaka, kinuha ang isang tablet. Tablet ni Javier ito. Basahin mo ito. Humina ang kanyang boses. Lahat. Ang screen ay nagpakita ng isang messaging API. Mga mensahe ni Javier. Nakita ko ang unang mensahe mula sa isang nagngangalang Enrique. Binasa ko ito ng isang beses, pagkatapos ay muli. Walang saysay ang mga salita. Ang compound ay handa na. Sa inumin niya mamaya. 10 minuto pagkatapos niyang mainom, titigil ang puso niya. Mayroon na siyang history. Walang sinuman ang maghihinala. Lumabo ang aking paningin. Nanginginig ang tablet sa aking mga kamay. Basahin mo pa, bulong ni Elena. Nag-scroll ako. Maraming mensahe, mga petsa na bumalik ng ilang buwan, mga detalye tungkol sa dosages,
tungkol sa timing, tungkol sa mga sintomas na magiging natural, tungkol sa mga bitamina na may lason, tungkol sa akin. Ang aking anak, ang batang pinalaki ko, minahal, pinagkatiwalaan, ay nagpaplano ng aking kamatayan. Ang susunod na mensahe ang nagpatunay nito. Perpekto. 6 na buwan ng paghahanda. Ngayong gabi, tatapusin na natin. Hindi maghihirap ang iyong ama. Mabilis, malinis at hindi matutukoy. At pagkatapos, iyon na ang pera. Hindi ako makahinga, hindi makapag-isip. Parang sinisiksik ako ng mga dingding ng garahe. Andres, hinawakan ni Elena ang aking kamay. Nahanap ko ang mga ito 3 araw na ang nakalipas. Sinusubukan kong alamin kung ano ang gagawin. Ngunit ngayong gabi ay dapat sana. Hindi niya natapos. Hindi na niya kailangan. Ngayong gabi ay dapat sana ang huling gabi ko sa mundo, kung alam ko lang. Kung alam ko lang noon, kung alam ko lang ang lahat ng ito noong mga nakaraang buwan, marahil ay naiiba ang lahat. Ngayon, habang nanginginig ako sa loob ng kotse, kasama si Elena na hindi ko maintindihan ang mga nararamdaman, bumabalik sa akin ang mga alala ng nakaraan. Mga anino ng nakaraan na unti-unting nagiging malinaw. Ang penthouse ay tila kakaiba. Parang hindi na ito ang bahay namin. Ginabayan ako ni Elena sa sopa, ngunit hindi ako makaupo. Hindi ko mapigilang maglakad ng pabalik-balik. Mali ito. May nag-hack sa telepono niya. Andres. Hindi. Hindi si Javier. Anak natin siya, Elena. Kilala ko siya. Patuloy ang agos ng luha sa kanyang mukha. Akala mo ba gusto kong paniwalaan? 3 araw akong nanalangin na mali ako. 3 araw. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin, parang sampal. 3 araw. Kilala mo na ito ng 3 araw. Paano mo sasabihin sa asawa mo na sinusubukan siyang patayin ng sarili niyang anak? Pagpatay. Ang salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin. Basahin mo ang natitira, bulong niya. Lahat. Nag-scroll ako sa mas maraming mensahe. 6 na buwan ng pagpaplano. 6 na buwan na nakikipag-usap si Javier kay Enrique, kapatid ni Sofia, isang chemist. 6 na buwan ng mga tanong tungkol sa mga sintomas, tungkol sa pagpapalitaw na natural ang lahat. Isang mensahe mula 4 na buwan na ang nakalipas ang nagpahinto sa akin. Javier, humihina na siya. Kapansin-pansin ang pagkapagod. Gaano pa katagal, Enrique? 2 pang buwan. Pagkatapos ay dagdagan natin para sa huling push. Ang mabagal na paglason ay isang sining. Halos hindi ako umabot sa banyo bago ako sumuka. Nang bumalik ako, nakaupo si Elena, hawak ang kanyang mukha. Napaupo ako sa tabi niya. Sabihin mo kung paano mo nahanap ang mga ito. Huminga siya ng malalim. Miyerkules ng umaga, 3 araw na ang nakalipas. Sinabi ni Javier na maaari kong kunin ang kanyang tablet sa kanilang apartment. Iniwan niya ito dito noong nakaraang linggo. Tumango ako, manhid. Pumunta ako sa Green Hills. Nag-gym si Javier. Naliligo si Sofia. Ang tablet ay nasa kitchen counter nila, umiilaw ang screen. Isang notification ang lumabas mula kay Enrique. May tungkol sa compound na handa na. Humina ang kanyang boses. Andres, nakatayo ako sa kanilang kusina at binabasa kung paano kanila papatayin. Kung paano nila ito ginagawa sa loob ng ilang buwan. Kung paano ang gabing ito ang magiging huling dosis. Kung paano titigil ang puso mo at iisipin ng lahat na natural lang ito. Bumagsak sa akin ang katotohanan. Ang aking mga bitamina. Tumango si Elena. Araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Sinimulan ni Javier ang routine na yon. Naalala mo, sabi niya kailangan mong maging malusog para sa pagretiro. Kalusugan ay kayamanan, Papa. Narinig ko ang kanyang boses sa aking isip, nakita ang kanyang ngiti habang inabot niya sa akin ang bot tuwing umaga. Pinapatay ako ng aking anak ng nakangiti. Kinunan ko ng litrato gamit ang aking telepono, patuloy ni Elena, pagkatapos ay umalis bago lumabas si Sofia. Umuwi ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumawag sa pulis? Ngunit paano kung mali ako? Paano kung may paliwanag para sa 6 na buwan ng mga mensahe tungkol sa paglason sa akin? Alam ko, ngunit anak natin siya. Patuloy akong umasa. Huminto siya, umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit.
Umupo kami sa parehong sopa kung saan namin ipinagdiwang ang pagtanggap ni Javier sa kolehiyo, nagtoast sa kanyang kasal, kung saan niya pinaplano ang aking kamatayan. Bukas, matigas ang boses ni Elena. Ngayon, unang-una, ospital, blood test. Elena. Walang argumento. Kailangan natin ng patunay. Tunay na patunay. Kung mali ako, hihingi ako ng tawad habang buhay. Ngunit kung tama ako, nagtagpo ang aming mga mata. Kung tama ako, 6 na buwan nang pinapatay ka ng anak natin. Gusto kong magtalo, gustong ipagtanggol siya, gustong maniwala na mayroong paliwanag, ngunit hindi ko kaya. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong tama siya. Sige, bulong ko. Bukas, unang-una. Sa labas ng aming bintana, nagniningning ang lungsod. Sa kung saan, nagtataka si Javier kung bakit kami umalis ng maaga sa kanyang perpektong salu-salo. Sa kung saan, naghihintay ang aking anak na mamatay ako, pagkatapos ng gabi ng kaarawan, ang mga mata ko ay dilat. Nakahiga ako sa aming silid, habang si Elena ay nasa tabi ko, tahimik. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang ingay. Naramdaman ko ang takot niya. Naramdaman ko ang sakit niya. At doon, sa gitna ng kadiliman, unti-unting nagliwanag ang mga piraso ng nakaraan. Naalala ko ang mga buwan na yon, parang isang malabong panaginip. Ang pagod. Ang pagkahilo. Ang mga sandali ng pagkalimot. Madalas kong iniisip na tanda na ito ng pagtanda. 67. Hindi na rin ako bumabata. Naalala ko rin ang mga salita ni Elena, mga tanong niya na may halong pag-aalala. Ayos ka lang ba, Andres? Kailangan mo ba ng pahinga? Madalas kong sinasagot na wala lang, pagod lang ako. Isang ngiti, isang hawak sa kamay, at iniisip kong sapat na yon. Ngunit may isang bagay na lagi kong nakikita. Si Javier. Ang kanyang pagiging maalaga. Tuwing umaga, pagkatapos ng almusal, iniaabot niya sa akin ang isang bote ng vitamin. Kalusugan ay kayamanan, Papa. Madalas niyang sinasabi iyan. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ganoon ang akala ko noon. Hindi ko man lang inisip na may mali. Sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan. Ang bawat bitamina, bawat umaga, ay tila isang ritual. Ang kanyang kamay na nag-aabot sa akin ng bote, ay hindi kailanman nanginginig. Ang kanyang boses, puno ng pag-aalala, ay hindi kailanman bumagsak. Noon, nakita ko ito bilang pagmamahal. Ngayon, nakita ko ito bilang isang lason na dahan-dahang pinapatay ang aking kaluluwa. May mga araw na pagkatapos kong inumin ang bitamina, nakaramdam ako ng kaunting kirot sa tiyan o bahagyang pagkahilo. Ngunit, dahil sa tiwala ko kay Javier, iniisip kong side effect lang ito ng aking mga gamot o baka hindi lang ako nakakain ng maayos. Ang pagtitiwala. Iyon ang aking pagkakamali. Ang mga tawag sa telepono. Papa, kamusta ka na? Umiinom ka ba ng gamot mo? Palagi akong nakaramdam ng pagmamahal sa boses na yon. Ngayon, nagtataka ako. Nakikinig ba siya kung kailan ako mamamatay? Kung kailan magiging epektibo ang kanyang plano? Ang mga alaala ay dumadaloy, isa-isa, tulad ng mga butil ng buhangin sa aking kamay. Bawat isa ay may sakit, may pain. Ang bawat ngiti ni Javier, bawat salita niya, bawat kilos niya, ngayon ay nagiging isang maskara. Isang maskara ng kasinungalingan, ng pagtataksil. Kaya nga, nang gabing iyon, nang sabihin ni Elena ang mga salitang iyon sa kotse, nang ipakita niya sa akin ang tablet, parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng akala kong totoo, lahat ng pinaniwalaan ko, ay naging abo. Sa isip ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Javier. Kalusugan ay kayamanan, Papa. Ngayon, alam kong may iba siyang ibig sabihin. Ang aking kamatayan ang kayamanan niya. Puno ng kirot ang puso ko. Puno ng galit. Ngunit higit sa lahat, puno ako ng pagkadismaya. Sa aking sarili dahil sa pagiging bulag. At kay Javier dahil sa pagiging isang halimaw. Hindi yon totoo. Hindi siya halimaw. Siya ay anak ko. Isang tao. Isang taong pinili ang kasamaan. Ang S. Luke's Medical Center, Global City. Amoy gamot. Amoy takot. Doon kami napadpad ni Elena, kinaumagahan pagkatapos ng nakakagulat na kaarawan. Umupo kami sa mga upuan na hindi komportable, mga plastik na upuan, halos 3 oras. Hindi binitawan ni Elena ang aking kamay.
Mahigpit ang hawak niya, parang ayaw niyang mawala ako. Patuloy kong iniisip ang mga mensahe. 6 na buwan na nilason ako ni Javier. Nagpapalusot ng isang bagay sa mga bitamina na pilit niyang pinapainom sa akin tuwing umaga. Para sa kalusugan niyo, Papa, sasabihin niya at naniwala ako sa kanya. Ginoong Mercado. Isang nurse ang lumitaw. Tignan kayo ni Dr. Hayes ngayon. Si Dr. Hayes, siguro mga 50 anyos, may uban at mga mata na nakakita na ng maraming masamang balita. Senyasan niya kami na umupo, ngunit si Elena ay nanatiling nakatayo, nakakross ang braso, mahigpit. Ginoong Mercado, nagsimula siya, ang kanyang tono ay nagdulot ng pagbaliktad ng aking sikmura. 3 beses ko nang sinuri ang blood work niyo. Nagpadala pa nga ako ng mga sample sa 2 magkaibang laboratorio para kumpirmahin. Huminto siya. May mataas kayong level ng potassium-based compound sa inyong sistema. Sobrang taas. Ano ang ibig sabihin niyan? Lumabas ang boses ko. Ibig sabihin, may naglason sa inyo ng dahan-dahan, may pamamaraan, sabi niya. Ipinakita niya ang mga resulta sa kanyang computer. Batay sa pattern ng akumulasyon, tinatantya kong 6 na buwan na kayong nalalantad. 6 na buwan? Tama ang mga mensahe. Gaano kasama ito? Nanginginig ang boses ni Elena. Humarap sa amin si Dr. Hayes. Ginoong Mercado, sa kasalukuyang level, mayroon kayong marahil 1 hanggang 2 linggo bago ang lason ay magdulot ng cardiac arrest. Umiikot ang silid. 1 hanggang 2 linggo. Hindi lang pala nagplano si Javier na patayin ako. Aktibo siyang pinapatay ako sa loob ng kalahating taon. Tuwing umaga na inabot niya sa akin ang mga bitamina, bawat tawag sa telepono na nag-aalala, nag-check sa aking kalusugan, binibilang niya ang araw ng aking kamatayan. Maaari ba itong gamutin? Tanong ni Elena. Magsisimula kami kaagad ng chelation therapy upang mabawasan ang level ng lason, ngunit malawak ang pinsala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit kailangan niyong maunawaan na ang sinumang gumawa nito ay napakalapit na magtagumpay. Anak namin yan. Ang mga salita ay lumabas ng walang emosyon. Si Javier, ang mga bitamina na ibinigay niya sa akin. Ganoon ang ginawa niya, hindi ba? Ang propesyonal na maskara ni Dr. Hayes ay nabasag, na nagpakita ng isang bagay na parang takot. Kailangan kong iulat ito sa mga otoridad. Mayroon na kaming ebidensya, sabi ni Elena, mas matigas ang kanyang boses ngayon. Mga mensahe, patunay ng intensyon, ngunit kailangan namin ito bilang siyentipikong kumpirmasyon. Maghahanda ako ng kumpletong toxicology report para sa tagapagpatupad ng batas. Inabot ni Dr. Hayes ang kanyang kamay. Ginoong Mercado, simulan ang paggamot kaagad at iwasan ang anumang kontak sa sinumang gumawa nito hanggang sa sila ay nasa kustodya. Sa parking garage, tahimik kaming nakaupo ni Elena. Sa paligid namin, patuloy ang buhay sa Metro Manila. Mga bus na bumubusina, mga taong nagmamadali, umiikot ang mundo, habang ang akin ay huminto. Nilason ako ng aking anak. Nilason ako ng aking anak. Tinitigan niya ako sa mata tuwing umaga sa loob ng 6 na buwan, at ibinigay sa akin ang kamatayan sa isang bote ng gamot. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Elena. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang parehong mga kamay na humawak kay Javier noong ipinanganak siya, nagturo sa kanya na maghagis ng baseball, nakipagkamay sa kanya nang sumali siya sa aking kumpanya. Nanginginig ang mga ito ngayon. Ngayon, humarap ako sa aking asawa at sa unang pagkakataon mula nang basahin ang mga mensahe, naramdaman ko ang isang bagay maliban sa gulat. Naramdaman ko ang galit. Malamig, malinaw, nakatutok na galit. Ngayon, lalaban tayo. Nais ni Javier na patayin ako para sa pera. Ngayon, matututunan niya kung ano ang kaya ng kanyang ama kapag ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. Mayroon kaming 1 linggo, marahil 2, ngunit iyon ay sapat na. Miyerkules ng hapon, nakaupo kami ni Elena sa tapat ni Atty. Ricardo Ramos sa kanyang opisina sa Metro Manila. 65 taong gulang ang aming abogado, may uban, na may uri ng matatag na presensya na nagmula sa mga dekada ng paghawak ng mga kaso ng pamilya na naging mali. Ang kanyang opisina ay tinatanaw ang Metro Manila, ang lungsod ay patuloy na gumagalaw sa ibaba na parang walang nagbago. Ginoong Mercado, sabi ni Atty. Ramos, habang pinag-aaralan ang mga mensahe na ipinasa ni Elena, ang mga ito ay nakakapanakit, ngunit hindi ito mananatili sa korte.
Nakuha ng walang warrant mula sa personal na device ni Javier. Anumang abogado ng depensa ay mapapawalang bisa ang mga ito. Kaya makakalaya siya. Napuno ng kapaitan ang aking boses. Hindi kung gagawin natin ito ng tama. Kailangan natin ng legal na nakuhang ebidensya. Umabante si Atty. Ramos. Maglalatag tayo ng patibong. Imbitahan sila sa hapunan sa inyong bahay. Ang inyong ari-arian ay nangangahulugan na maaari nating legal na i-record ang lahat. Kung susubukan ulit ni Javier na lasonin kayo, mahuhuli natin siya. Pinindot niya ang intercom. Papasukin si Det. Alex Cruz. Ang lalaking pumasok ay marahil 52 taong gulang, matipuno, na may alerto na mga mata na ginugol ng mga taon sa pagbabasa ng tao. Dating pulis ng Metro Manila, paliwanag ni Atty. Ramos ngayon ay pribadong investigador. Ginoong Mercado, sabi ni Det. Cruz habang binubuksan ang kanyang laptop. Ako'y naghukay sa inyong manugang. Sofia Mercado ang tawag niya ngayon sa kanyang sarili. 4 na taon na ang nakalipas, siya ay si Isabel. Humigpit ang kamay ni Elena sa akin. Ipinakita ni Det. Cruz ang isang police report. Si Isabel ay kasal kay Roberto Santos, isang 52 taong gulang na investment banker sa Alabang. 4 na taon na ang nakalipas, nahulog siya sa hagdan sa bahay. Ang kamatayan ay idineklarang aksidente, ngunit hindi naniwala ang kanyang anak. Aksidente. Inulit ko, nalalamig ang aking dugo. Si Maria Santos ay 26 noon. Iginigit niya ang investigasyon, ngunit walang sapat na ebidensya. Minana ni Isabel ang 120 milyong piso pagkatapos ay nawala. Legal na binago ang kanyang pangalan 3 taon na ang nakalipas, bago pa man niya makilala ang inyong anak. Tinitigan ko ang litrato ni Roberto Santos sa screen. Isang nakangiting lalaki sa isang pagtitipon ng pamilya, hindi naghihinala na pinaplano ng kanyang batang asawa ang kanyang kamatayan, tulad ng hindi ko pinaghihinalaan si Javier. Nagawa na niya ito noon, sabi ko ng dahan-dahan. O alam na alam ni Javier kung ano ang kinukuha niya, sabi ni Atty. Ramos. Ang mga mensaheng iyon ay nagbanggit ng kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Paano kung sinadya niyang piliin siya dahil may karanasan siya? Umikot ang silid. Ang aking anak ay sadyang nakipagsosyo sa isang mamamatay tao. Mayroon pa, patuloy ni Det. Cruz, si Enrique ay nagtatrabaho sa Medcam Labs. May access sa mga controlled substances. 3 buwan na ang nakalipas, ipinakita ng inventaryo ang mga pagkakaiba sa mga potassium compound. Maliit na halaga, walang nagdulot ng investigasyon, ngunit sapat upang patayin kayo. Kung mapapatunayan natin na si Enrique ang nagbigay ng lason, iyan ay conspiracy to commit murder, sabi ni Atty. Ramos. Siya ay magbubunyag tungkol kay Javier at Sofia upang iligtas ang kanyang sarili. Kinontak ko si Maria Santos kaninang umaga, dagdag ni Det. Cruz. 30 na siya ngayon, nakatira sa Alabang. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa inyong kaso, huminto siya, gusto niya ng hustisya para sa kanyang ama at para sa inyo. Siya ay magpapatotoo tungkol sa kanyang mga hinala tungkol sa pagkamatay ni Roberto. Pinagsama ni Atty. Ramos ang kanyang mga daliri. Narito ang plano. Sabado ng gabi ay hapunan sa inyong bahay. Magkakabit tayo ng mga kamera at recording equipment, lahat legal, sa inyong ari-arian. Bibigyan natin si Javier ng perpektong pagkakataon upang tapusin ang kanyang sinimulan. Kasama sa aking koponan ang isang paramedic na naka-standby. Kung lasonin ni Javier ang inumin, papalitan natin ito bago ninyo inumin ang anuman. At paano kung may hinala siya, tanong ni Elena. Hindi siya maghihinala, kumpiyansang sabi ni Det. Cruz. Namatay kayo sa kanyang schedule. Bakit kayo maghihinala sa inyong tapat na anak? Naging seryoso ang ekspresyon ni Atty. Ramos. Andres, intindihin niyo ito. Kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan. Mapupunta si Javier sa bilangguan. Gayon din si Sofia. Matatapos ang inyong pamilya tulad ng pagkakakilalan nyo. Sigurado kayo? Naisip ko ang 6 na buwan na ibinigay sa akin ni Javier ng kamatayan ng nakangiti. Naisip ko si Roberto Santos na nahulog sa hagdan habang pinapanood ng kanyang asawa. Naisip ko si Maria, 4 na taon na alam ngunit hindi mapatunayan. Naisip ko ang blood test, 1 hanggang 2 linggo na lang ang natitira.
Huminto siya sa pagiging anak ko sa sandaling nagpasya siyang mas mahalaga ako patay kaysa buhay. Ang boses ko ay lumabas ng matatag, malamig. Mayroon tayong 6 na araw. Gawin nating mahalaga ang mga ito. Tumango si Attorney Ramos. Kung gayon, magtrabaho tayo. Biyernes ng umaga, isang walang markang van ang huminto sa aming driveway sa Forbes Park. Mabilis na nagtrabaho ang koponan ni Det. Alex Cruz. Ginawa nilang surveillance grid ang aming bahay. 8 kamera, paliwanag ni Det. Cruz. Sa sala, sa kainan, sa kusina, maliliit na lente, hindi nakikita. Audio sa mga ilaw. Inabot niya sa akin ang isang device. Nakakonekta ito sa mga monitor sa van. Kami ni Attorney Ramos ang manunood ng lahat ng live. At ang medical team, tanong ko. Paraplegic van, 2 bahay ang layo. Si kasamahan ni Dr. Hayes, nasa loob, kasama ang gamot na punctuation at cardiac equipment. Kung makapasok ang lason sa sistema mo, mayroon tayong 70 segundo. Pagdating ng hapon, normal na ang itsura ng aming bahay. Walang nagpapakita ng mga kamera, ng mga mikropono, ngunit nararamdaman ko ang mga ito sa bawat oras. Sabado at Linggo, lumipas ang mga araw sa pagsasanay. 100 beses naming sinanay ni Elena ang pagpalit. Ako na aabot sa baso ng whiskey. Siya na kunwari aksidenteng mahuhulog ito. Pagkatapos ay papalitan niya ng magkatulad na baso. Kailangan magmukhang natural, payo ni Atty. Ramos. Matalino si Javier. Kung may hinala siya, aatras siya. Pagsapit ng Linggo ng gabi, nasa memorya na ng kalamnan ang dalaw. Lunes ng umaga, dinampot ko ang aking telepono. Nanginginig ang aking kamay, nag-scroll sa numero ni Javier. 6 na buwan nang imahal kita, papa, na mga text message ang nakatitig sa akin. 6 na buwan ng kasinungalingan. Sinagot niya sa pangalawang ring. Papa, kamusta po kayo? Mamamatay, salamat sayo. Pagod, anak. Maaari ba kayo ni Sofia na dumating para sa hapunan sa Miyerkules? Kaming 4 lang. Nag-iisip ako tungkol sa pamilya. Katahimikan. Pagkatapos, syempre, papa. Anong oras? 7:00. Nandyan kami. Ang pamilya ang mahalaga, papa. Ibinaba ko ang telepono bago ako makapagsabi ng bagay na pagsisisihan ko. Ang sumunod na 2 araw ay mabagal na lumipas. Nagpatuloy ako sa chelation treatment sa Luke's Medical Center. Si Dr. Hayes ang nagmumonitor ng aking mga level. Humihina ang lason, ngunit dahan-dahan. Martes ng gabi, halos hindi ako makatulog. 3:00 ng madaling araw, bumulong si Elena. Maaari pa rin nating kanselahin ito at panoorin siyang makalaya dahil sa technicality. Tinitigan ko ang kisam. Hindi. Tatapusin natin ito. Dumating ang Miyerkules ng may kakaibang normalidad. Sumikat ang araw sa Yane, Manila. Nagpatuloy ang buhay sa Metro Manila at naghanda ako para sa hapunan kasama ang aking anak, alam na plano niyang patayin ako. Tumawag si Det. Cruz bandang tanghali. Equipment check complete. Cameras operational, medical team briefed. Handa na kami. Ako rin, pagsisinungaling ko. Ginugol ni Elena ang hapon sa pagluluto ng totoong pot roast, totoong mashed potatoes. Ang mga amoy na pumuno sa aming bahay ay pamilyar na paalala ng libu-libong hapunan ng pamilya. Nang ako'y naniniwala na mahal ako ng aking anak. 6:00 ng hapon, handa na ang lahat. Ang van ni Det. Cruz ay nasa 3 bahay ang layo. Naghihintay ang paramedic team sa kanto. 8 kamera ang nanonood sa aming dining room. Tinapos ni Elena ang pag-aayos ng mesa. Inilagay niya ang minarkahang baso ng whiskey sa aking upuan. Isang magkatulad na backup ang nakalagay malapit, handa para sa pagpalit. Sinuri ko ang aking relo. 6:45 ng hapon. Ang putla mo, malumanay na, sabi ni Elena. Hahapunan ako kasama ang aking anak habang sinusubukan niya akong patayin, sinubukan kong ngumiti. Ang putla ay angkop. Hinawakan niya ang aking mukha. Tatapusin natin ito ngayong gabi. Ang aking relo ay 6:50. Naglakad ako sa bintana, naghihintay ng mga ilaw ng sasakyan. Sa kung saan malapit, isang paramedic ang nagsusuri ng kagamitan. Sa isang van sa kalye, handa ang mga kamera na i-record ang pagtataksil ng aking anak.
Sa dining room na ito, naghihintay ang isang minarkahang baso. Tutunog ang doorbell. Ngiti si Javier, yayakapin ako, magtatanong kung kamusta ako, at pagkatapos ay susubukan niyang tapusin ang sinimulan niya 6 na buwan na ang nakalipas. Nagbuhos ako ng bourbon, tunay, walang halo, at naghintay sa pagdating ng aking anak. 9:30 ng gabi, sinalubong ng mga pulis ng Metro Manila si Javier at Sofia sa kanilang townhouse sa Green Hills. Nanood ako mula sa Vanidette Cruz habang inilalabas ng mga opisyal ang aking anak at manugang ng nakaposas. Maputla ang kanilang mga mukha sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Paulit-ulit na nililingon ni Javier ang kanyang pinto, parang naghihintay na magising mula sa bangungot. Hindi siya magigising. Totoo ito. Nahanap ng search team ang lahat, sabi ni Det Cruz habang nakikinig sa kanyang radyo. Putli na pulbos sa isang sobre sa pitaka ni Sofia. Ang bote ng bitamina, kalahati pa ang laman ng lason na kapsula sa banyo ni Javier. Mga text message sa parehong telepono. Airtight. Andres. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang aking anak ay itinago ang mga lason na bitamina sa kanyang banyo na parang aspirin lang. Tumunog ang aking telepono hating gabi. Numero ni Javier. Tinitigan ko ito, pinapanood itong mag-vibrate sa aking kamay. Huwag mong sagutin, sabi ni Elena. Sinagot ko. Papa, pakiusap. Ang boses ni Javier ay wasak, desperado. Mali ito, isang pagkakamali. Kailangan mong sabihin sa kanila. Sabihin sa kanila kung ano. Na hindi mo ako nilason sa loob ng 6 na buwan. Na hindi ni-record ng mga kamera na naglagay ka ng pulbos sa aking inumin ngayong gabi. Papa, kaya kong ipaliwanag. Hindi. Ang salita ay lumabas ng matatag, Pinal. Makapagpapaliwanag ka sa iyong abogado. Huwag mo nang tawagan muli ang numerong ito. Ibinaba ko ang telepono. Ibinlock ko ang kanyang numero. 40 taon ng pagiging ama ang natapos sa isang pindot. Biyernes ng umaga, tumawag si Det Alex Cruz. Gusto kang makita ni Javier. Hindi mo kailangang pumunta. Gusto ko, sabi ko. Matalim ang tingin ni Elena sa akin, ngunit hindi siya nakipagtalo. May mga usapan na kailangan mangyari, kahit na ang mga usapan nasisira sa'yo. Ang interrogation room sa Tronghoy Nene, Lati, Metro Manila ay amoy lumang kape at takot. Isinuot nila kay Javier ang isang orange na jumpsuit na nagpatanda sa kanya, nagpalit. Nang pumasok ako, tumayo siya ng napakabilis, ang kanyang upuan ay kumaluskos sa semento. Papa, umupo ka. Ang boses ko ay nagdala ng otoridad na ginamit ko sa mga boardrooms sa loob ng 40 taon. Umupo si Javier. Umupo ako sa tapat niya, nakatayo si Det Cruz sa pinto. Isang kamera sa sulok ang nagre-record ng lahat. Mas maraming ebidensya para sa kaso na magpapadala sa aking anak sa bilangguan. Gusto mong magsalita, sabi ko. Magsalita. Nanginginig ang mga kamay ni Javier sa metal na mesa. Papa, pasensya na. Sobrang pasensya na. Hindi ko kailanman nais, hindi ko sinasadyang umabot sa ganito kalayo. Nilason mo ako sa loob ng 6 na buwan. Gaano pa kalayo ang kaya nitong abutin? Desperado ako. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Ang mga utang, Papa. Sumama ang crypto investments. Nawalan ako ng 35 milyong piso. Pagkatapos ay nanghiram ako sa maling tao. Nalunod ako. 55 milyong piso ang utang ko. Binabantaan nila ako. Sabi nila papatayin nila ako kung hindi ako magbabayad. Kaya nagpasyakang patayin ako sa halip. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Nakakuha na ako ng 20 milyong piso mula sa kumpanya. Binulsa mo ako. Patuloy na nakakahanap ng bagong lalim ang pagtataksil. Babayaran ko sana, sumusumpa ako. Ngunit hindi sapat. At patuloy silang tumatawag, patuloy na nagbabanta, at ako lang, inilagay niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Nataranta ako. Nagplano ka. Pinanatili ko ang aking boses na pantay. Sa loob ng 6 na buwan. Nagplano ka. Kinontak mo si Enrique, pinasuri mo ang lason, ang mga dosis. Pinanood mo akong humina at nagpanggap na nagmamalasakit. Hindi yan pagkataranta, Javier. Iyan ay premeditation. Tinulungan ako ni Sofia na makita na may paraan palabas. Huwag.
Umabante ako. Huwag mo siyang sisihin. Ikaw ang gumawa ng pagpipiliang ito. Hindi ko siya sinisisi. Siya lang, naunawaan niya ang pressure na kinakaharap ko. Nakaranas na siya ng mahihirap na sitwasyon noon. Ibig mong sabihin, nang patayin niya ang kanyang unang asawa. Namuti ang mukha ni Javier. Ha? Sinabi niya sa akin na aksidente yon. At naniwala ka sa kanya? O pinili mo ang isang babaeng nakapatay na dahil kailangan mo ng isang marunong? Katahimikan. Sa katahimikan na yon, nakita ko ang katotohanan. Alam na alam ni Javier kung ano si Sofia. Marahil hindi sa simula, ngunit kalaunan. At nanatili siya dahil kaya nitong turuan siya kung paano makatakas sa pagpatay. Mahal kita, Papa, bulong ni Javier. Alam kong hindi kayo naniniwala dyan, ngunit mahal kita. Hindi ko kailanman gustong saktan kayo. Gusto mo akong mamatay. Gusto kong tumigil ang sakit. Ang mga tawag, ang mga banta, ang takot. Gusto ko lang na matapos ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo, bawat isa sa aking 67 taon ay bumibigat sa akin. Alam mo kung ano ang humihinto ngayon? Ikaw, tayo, anuman ang relasyon natin, anuman ang pagmamahal ko sa iyo, humihinto ito rito. Tumingin ako sa aking anak, ang estrangherong ito na may mukha ni Javier. Hindi ka na anak ko. Isa ka lang na bigong mamamatay tao na mapupunta sa bilangguan. Papa, pakiusap. Paalam, Javier. Naglakad ako sa pinto. Sa likod ko, tumaas ang boses ni Javier sa isang sigaw. Papa, pakiusap, huwag niyo akong iwan, Papa. Ang kanyang mga sigaw ay sumunod sa akin sa pasilyo, sa istasyon ng pulis, papunta sa parking lot kung saan naghihintay si Elena. Isang tingin lang sa aking mukha at niyakap niya ako. Tapos na, sabi ko sa kanyang balikat. Wala na siya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, hinayaan kong masira ako. 6 na buwan ang lumipas, nakaupo ako sa Manila City Hall of Justice, pinapanood ang paglilitis sa aking anak dahil sa tangkang pagpatay sa akin. Si Hukom Antonio Diaz ang namuno, may uban at mahigpit. Ang tao laban kay Javier Mercado at Sofia Mercado. Mga kaso, conspiracy to commit murder, attempted murder, at first-degree murder ni Roberto Santos. Tumayo si Fiscal Jose de la Cruz. Kamahalan, napakarami ng ebidensya. Nagsimula siya sa video. Sa mga screen sa buong courtroom, pinanood namin si Javier sa aking opisina, sumusulyap sa pinto, pagkatapos ay kumukuha ng sobre mula sa kanyang bulsa, puting pulbos sa aking baso ng whiskey. 10 segundo, malinaw na malinaw sa 4. Nagkaroon ng mga pagkabigla sa gallery. Tinitigan ni Javier ang mesa, maputla ang mukha. Ang video na ito ay legal na nakuha mula sa tahanan ni Ginoong Mercado, patuloy ni Fiscal de la Cruz. Pansinin ang timestamp. Alas 7:14 ng gabi, Oktubre 11. Susunod ay ang physical evidence. Ang sobre na may potassium chloride residue. Ang bot ng bitamina mula sa banyo ni Javier. 23 lason na kapsula ang natitira. Sa loob ng 6 na buwan, sistematikong nilaso ni Javier Mercado ang kanyang ama, sabi ni Fiscal de la Cruz. Ang bawat bitamina ay naglalapit kay Andres Mercado sa cardiac arrest. Tumestigo si Dr. Hayes tungkol sa aking blood work. Kung gaano ako kalapit sa kamatayan. Mga araw, marahil mga oras. Pagkatapos ay ibinagsak ni Fiscal de la Cruz ang bomba. Si Roberto Santos ay namatay 4 na taon na ang nakalipas sa isang insidente na idineklarang aksidente. 6 na buwan na ang nakalipas, batay sa bagong ebidensya, ang kanyang katawan ay hinukay. Lumabas ang mga litrato. Mga forensic report, mga sample ng buto, arsenic, napakaraming dami. Si Roberto Santos ay nilason sa loob ng ilang buwan, at ang taong nagmana ng 120 milyong piso, itinuro niya. Si Sofia Mercado, noon ay si Isabel. Tumayo si Maria Santos, lumuluha. Ang aking ama ay malusog hanggang sa dumating si Isabel. Sa loob ng 6 na buwan, siya ay mahina, nahihilo. Kinumbinsi niya siyang baguhin ang kanyang testamento. 2 linggo pagkatapos, nahulog siya. Humina ang kanyang boses. Lagi kong alam na pinatay niya siya. Ang ebidensya ay nakakapigil hininga. Mga mensahe sa pagitan ni Javier at Enrique. Ang pagtatapat ni Enrique. 8 taon para sa kanyang testimonya. Mga record ng laboratorio.
Mga record sa pananalapi na nagpapakita ng 55 milyong pisong utang ni Javier. 20 milyong pisong pagbulsa sa kumpanya. Pagkatapos ay dumating ang punto ng pagbabago. Tumayo si Javier. Ginoong Mercado, nagsimula ang kanyang abogado, ipaliwanag ang inyong relasyon kay Sofia Mercado. Tumingin si Javier kay Sofia, pagkatapos ay sa hurado. Minanipula niya ako. Ang lason. Ang plano. Ideya niya yon. Nagawa na niya yon noon. Binantaan niya ako. Sabi niya kung hindi ako tutulong, sisirain niya ako. Nagkagulo ang courtroom. Lumukso si Sofia, sumisigaw. Sinungaling. Ideya mo yan. Ikaw ang kumontak kay Enrique. Order. Ang gavel ni Hukom Diaz ay bumagsak. Ngumiti ng malalim si Fiscal de la Cruz, nagbabasa mula sa kanyang telepono. Text mula kay Javier Mercado kay Enrique. Abril 3. Kailangan ko ng isang bagay na nagdudulot ng atake sa puso. May kondisyon ang aking ama. Walang magtatanong. Abril 3. Kamahalan, 3 buwan bago pa man malaman ni Sofia ang plano. Gumuho ang mukha ni Javier. Tinitigan siya ni Sofia nang may matinding galit. Nagliberahan ang hurado sa loob ng 40 minuto. Sa lahat ng bilang, inihayag ng 4-woman jury, guilty. Ang boses ni Hukom Diaz ay parang yelo. Javier Mercado, 22 taon. Sofia Mercado, 35 taon. 20 para sa pagpatay kay Roberto Santos. 15 para sa conspiracy laban kay Andres Mercado. Enrique, 8 taon. Lumingon si Javier, hinahanap ako sa karamihan. Papa, pakiusap. Tumayo ako at lumabas. Sa likod ko, tumaas ang kanyang boses sa desperadong sigaw. Hindi ako lumingon. Sa pasilyo, nahanap ako ni Maria Santos. Salamat po. Sa loob ng 4 na taon, walang naniwala sa akin. Binigyan niyo ng hustisya ang aking ama. Ang braso ni Elena sa akin ang tanging nagpapatayo sa akin. 22 taon. Magiging 6 na po si Javier paglabas niya. Uwi na tayo, malumanay na sabi ni Elena. Lumabas kami sa sikat ng araw ng Metro Manila, iniiwan ang courthouse. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, 68 taong gulang na ako. Nakaupo ako sa isang maliit na apartment sa Alabang, tinatanaw ang Ine Manila. Walang retirement party sa pagkakataong ito, kundi kami lang ni Elena, isang tahimik na hapunan, at ang tunog ng mga alon. Ito ang lahat ng kailangan ko. Ibinenta namin ang bahay sa Forbes Park. Napakaraming multo. Ibinenta namin ang Mercado Investment Group sa 900 milyong piso, lahat ay idinonate. Kalahati sa mga organisasyong sumusuporta sa mga biktima ng pinansyal na pang-aabuso sa matatanda. Kalahati sa Roberto Santos Foundation na itinatag ni Maria upang tulungan ang mga pamilya na imbestigahan ang mga kahina-hinalang pagkamatay. Ang pera na halos kumitil sa akin ay ngayon ay nagpoprotekta sa iba. Ang mga sulat ni Javier ay nagsimulang dumating 3 buwan pagkatapos ng kanyang sentensya. 1 beses bawat buwan tulad ng orasan. Papa, nagpapagaling ako. Therapy. Naiintindihan ko na ngayon ang ginawa ko. Papa, iniisip ko kayo araw-araw. Pasensya na, Papa. Pakiusap, sumagot kayo. Kahit 1 beses lang. Binasa ko ang lahat, hindi ako sumagot. Ang mga sulat ay nakalagay sa isang drawer, walang nakabasa maliban sa akin. Isang malamig na hapon ng Nobyembre, bumisita si Tita Gloria, kaibigan ni Elena mula sa book club. Umupo kami sa aking balkonahe, pinapanood ang mga bangka na lumulutang sa kulay abong tubig. Napatawad mo na ba siya? Tanong niya. Pinag-isipan ko ito. Talagang pinag-isipan. Natututo akong magpatawad sa aking sarili, sabi ko sa wakas. Para sa hindi pagkakita kung sino siya, para sa bulag na pagtitiwala, huminto ako. Ngunit si Javier, hindi ko alam kung kaya ko. Ang pagpapatawad ay hindi sa pilitan, Andres, malumanay na sabi ni Tita Gloria. Ang kaligtasan ang mahalaga. Kinagabihan, naglakad kami ni Elena sa tabi ng dagat. Ang hangin ng Nobyembre ay bumubutas sa aming mga jacket, ngunit wala sa amin ang gustong pumasok. Ano ang natutunan mo mula sa lahat ng ito? Tanong niya. Pinanood ko ang tubig, iniisip si Javier na iniaabot sa akin ang mga bitamina tuwing umaga. Tungkol sa kalkuladong ngiti ni Sofia. Tungkol sa pagkaunawa na gusto akong patayin ng sarili kong anak.
Ang pag-ibig ay hindi katarungan para sa pagtataksil, sabi ko ng dahan-dahan. Ang pamilya ay hindi laging ligtas. Ang pinakamalapit sa iyo ay maaaring maging estranghero. Pinihit ko ang kanyang kamay. At natutunan ko na 43 taon ng kasal ay may kahulugan. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko, Elena. Nagligtas tayo sa isa't isa, sabi niya. Marahil tama siya. 68 at 62 na kami ngayon, nagsisimula muli ng walang anuman kundi ang isa't isa at ang buhay na muli naming itinayo mula sa abo. Tatawagin ng ilan na pagkabigo iyon. Nawalan ng lahat. Tinaksil ng kaisa-isang anak. Nagsisimula muli sa edad ng pagretiro. Tinatawag ko itong kaligtasan. Si Javier ay palalayain kapag siya ay 60. Magiging 80 ako kung narito pa rin ako. Hindi ko alam kung makikita ko siya. Iyon ay isang desisyon para sa Andres sa hinaharap. Sa ngayon, nakatuon ako sa ngayon. Ngayon, buhay ako. Ngayon, may kape kami ni Elena at nag-uusap tungkol sa pagboboluntaryo sa community center. Sapat na ang ngayong araw, 68 taong gulang na ako. Humihina pa rin ako. At natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimula muli. Hindi kailanman huli ang lahat para piliin ang iyong sarili. Hindi kailanman huli ang lahat para bumuo ng isang buhay na sulit. Kung titignan ko ang nakaraan, nakikita ko ang mga hindi ko napansin. Bulag akong nagtiwala kung dapat sana ay nagtanong ako. Ito ang aking totoong kwento, at ito ay babala na ipinagdarasal kung hindi nyo kailanman kakailanganin. Huwag kang maging katulad ko. Huwag mong baliwalain ang mga babala dahil lang sa mahal mo ang isang tao. Ang totoong kwento na ito ay halos nagtapos sa aking kamatayan, at tanging biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Elena ang nagligtas sa akin. Narito ang aking natutunan. Una, beripikahin ang tiwala kahit sa inyong mga anak. Ang bulag na pagmamahal ay maaaring maging tagagawa ng sariling bilangguan. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay hindi kontrol, kundi pag-unawa at paggalang. Pangalawa, protektahan ang iyong sarili ng legal bago pa man dumating ang krisis. Ang isang matalinong paghahanda ay maaaring magligtas ng buhay at ari-arian. Pangatlo, pakinggan ang iyong asawa kapag nakaramdam sila ng panganib. Ang Diyos ay nagbigay sa akin ng Elena para sa isang dahilan. Ang kanyang kutob ay aking kaligtasan. May mga gabi pa rin akong nagtataka kung saan ako nagkulang bilang isang ama. Ngunit sinabi ng aking pastor, Andres, hindi mo kontrolado ang mga pagpipilian ng ibang tao. Ang mga salitang iyon, na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan niya, ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang babala ng kwentong ito ng lolo ay hindi kakaiba. Araw-araw nangyayari ang pinansyal na pang-aabuso sa matatanda. Mga anak na sinisipsip ang mga magulang. Ngunit sa pagiging mapagbantay, tayo ay nakakaligtas. Tayo ay nagtatayo muli. Kung ang totoong kwento ko ay makakatulong sa isang tao na makilala ang panganib, kung isang lolo ang magbe-verify ng nakakatulong na bitamina o mag-check ng kahina-hinalang transfer, kung gayon, ang pagbabahagi ng aking sakit ay sulit. Kaya, nagtatanong ako, nakita mo na ba ito? May kilala ka bang nasa panganib? I-comment ang iyong lungsod sa ibaba. Bumuo tayo ng kamalayan. I-share ito kung kilala ninyo ang isang matandang nangangailangan nito. Mag-subscribe kung naniniwala kayo na ang mga kwentong gaya nito, totoong kwento mula sa mga nakaligtas, ay nararapat na ibahagi. Ang inyong pakikilahok ay nagliligtas ng buhay. Huwag hayaang maging katulad nila ang aking kwento. God bless at manatiling mapagbantay po kayo. Narito ang outro para sa kwento. Ang kwento ni Andres Mercado ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi niyo sa desisyon ni Andres? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpagalaw sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay nyo, sa susunod kayo na ang magiging bida.